akong lumabas ngayon is 12 noon. Magla-lunch tayo and then maghahanap pa tayo ng pupuntahan dahil wala. Hindi ko pa alam kung saan ako gagala today. Basta lumabas lang ako para kumain muna dito ulit sa Fairwood. Mura lang kasi dito. Around $40. Busog ka na. May kanin na yun, may ulam na, tapos may drinks na rin. Tara, kain muna. Ito yung order natin guys. $40. Ginamit ko yung card ng amo ko dahil ang laki pa ng laman niya. 569 pa off. Kalahatian na ngayon ng buwan. So, lalagyan na naman nila yan. 500 ang nilalagay nila. So, ang dami ng laman. Kaya gamitin na natin ang gamitin. Sobra pa naman to for 1 month. Ayun siya guys, pwede ko palang gawin to Hindi pa ako nagluluto ng ganito. Yung minced pork na ini-steam, tapos nilagyan nila ng dili sa ibabaw, yung dried fish dito sa Hong Kong. So meron din siyang side dish na vegetable. And sabi doon, minced pork, may toyo sa ibabaw. Inuulam din pala toyo dito. Tapos yung ating milk tea. Yan, favorite. Nilagyan ko ng 2 pack ng sugar. See? 3 pala binigay. Sabihin siguro na ang takaw naman sa asukal nun. Kala ko kasi isa lang yung nandito, kaya humingi akong isa pa. 2 na pala. So naging 3 siya. Tara kain guys. Naisipan kong tumambay dito sa likod nung kinainan ko. Bali, ayan yung mall. Pakita ko sa inyo. Ayun, yung mataas na yun. May mall dyan. Tapos dito sa likod, may mga upuan pala. Like ito. Ganon. So, nakaupo tayo dito solo. Ayan. Para makapag-vlog. So, nagtatanong ang iba kung bakit hanggang ngayon, 1 year na ako, is wala pa rin nangyayari. So, isi-share ko sa inyo ang aking pagbabudget ng aking money, ng aking sweldo. So, ayan, updated na ito syempre dahil mag 1 year na ako. So, ayun, syempre, yung allowance ng ating mga bata, una kong isi-share. So, ang allowance nila is 12,000 guys. Ayoko kasing tipirin yung kanilang pagkain dahil ayokong magutom sila. O syempre abroad ka dapat okay yung pagkain nila. So ang ibinibigay ko na allowance doon is 12,000. So depende pa yan, minsan nababawasan din yan, nadadagdagan, depende sa magkagastos. And then binibigay ko na allowance is per week. So noon kasi 'di ba, binabagsak ko na lahat. So ngayon ang ginagawa ko per week 'yan, guys. Pag wala ng allowance, papadalahan ko. Minsan hindi pa nga 1 week, ubos na 'yon. So ayan, depende. And then yun na, 12,000. Tapos yung ating tubig at saka yung ating kuryente ay 1,500. So medyo malaki dahil nga may baboy kami, kaya malaki yung ating tubig. And then, yung aming kuryente naman is, maliit naman, wala pang 1,000. Tapos, ano pa bang ginagastos natin? Yung motor namin, guys, hindi pa rin tapos. So, 8 months na lang or 7 months na lang yata. So, 3,600 yon. Tapos, mayroon kaming savings din, kahit papaano, kahit kaunti. So, mayroon kaming card bank. So, mga nakakaalam nito sa Pilipinas, maraming ganyan. So, mayroon kaming card bank at saka mayroon pa kaming isa pa na RC. Kumbaga, insured na kami dun sa dalawa na yon. Si Papa Alden, meron din ako, meron din. Tapos, secured na kami dun. So, ang inuhulog namin dun every month is 2,800 pesos. Maliit nga yan, guys. Pwede namin dagdagan. Pero, ngayon kasi wala pang masyadong budget. So, ayan lang muna ang hinuhulog namin. At hanggang 3,000 pesos per month. Pagkatapos niyan, meron din kaming loan doon. So, ayan, hindi pa natapos ang aking loan. So, every month, ang binabayaran ko is 7,000 pesos. Tapos, meron din tayong allowance ko. Syempre, minsan nga nahuhugot pa yon na pinapadala ko pa rin pag may mga ibang gastusan, nagkulang yung ganito, ganyan, yung feeds. So, ayun, ang allowance ko na itinatabi is 3,500 pesos. So, ayan ay mga $500 dito sa atin. Dito sa Hong Kong pala. Hong Kong dollars, 500. So, minsan napapadala ko pa yan kasi may mga ibang gastusan nga. Tapos yung feeds nga ng baboy natin, so minsan hindi umaabot sa 1 buwan. So, nakakapagpadala pa rin ako, nahuhugot ko yung allowance ko.
So, buti na lang nga, ayun, sinasabi ko sa inyo kanina, maraming natitira sa octopus ko na ibinibigay ng amo ko. Kaya, pag wala na akong cash, yun ang ginagamit ko. Okay lang naman sa amo ko. Ang dami ko na ngang naipon, nakita nyo, 500 na siya. Malapit na naman ang katapusan, dadagdagan na naman yun ng 500 sa magiging 1,000 yon. So, kailangan gastusin ko na yon kasi hindi naman na yan babawiin ng amo ko, akin na daw yon. Sa isang buwan, pag namamasahe kami, hinahatid ko yung bata, baka 300 to 400, sobra na yung 400 per month. So, akin na yung iba doon. And then, yung feeds ng mga alaga naming baboy is nasa 4,000 to 6,000, depende. Kasi nga, 2,000 ang isang sako. So, mahina pa silang kumain, kaya ayan pa lang yung gastos natin. And meron pa kami doon sa mga dating pinagbentahan namin. So, yun muna yung ginastos namin. So, ngayon kasi, ubos na yun. Dahil nga, mas marami na kaming inalagaan ngayon. So, nagdagdag na ulit ako ng pang allowance ng mga baboy. So, naging 4,000. So, magkano na lahat, guys? Natandaan nyo pa ba yung mga sinabi ko? So, ano pa bang hindi ko pa nasabi sa inyo? Ayun lang ba? So, ayun. Ang total noon, 35,000 pesos. Kulang-kulang. 35,000. Magkano ba sweldo ko dito? Ang tanong. Pag ako ay walang OT, guys, ang sahod ko lang is 33 to 34,000 pesos per month. Pero kung ako'y mag-OT, aabot din siya ng 36. So, kung mag-OT sana ako, may 1,000 pang matitira o pang savings mo na yon. Kaso, walang natitira dahil wala akong OT. So, negative pa ako ng 1,000 dahil ang sweldo ko ay 34,000. Ang gastos namin, 35,000. Ay, nako, negative ako. Pero okay lang yan, konting-konti na lang yan. So, at least, kahit papaano, insured tayo, may savings kahit papaano, and meron din tayong investment, and nakakabayad din tayo ng utang na pagsasabay-sabay ko lahat, may allowance yung mga bata. So, ayun. Paano kung nasa Pilipinas? Diba? Paano mo pagsasabay-sabay lahat yun? Nakakabayad pa kami ng motor. Tapos yung ilaw at lahat yun, paid on time. O, diba? Sana matapos na yung mga, mga bayarin natin katulad ng motor, tapos yung ating loan. Pag natapos lahat yun, guys, hayahay na ako, magkakapag-invest pa tayo ng mas malaki. Tapos makakapagdagdag pa tayo ng savings natin, di ba? Pag natapos lahat ng mga bayarin natin, guys. So, ayun yung ating every month na budget. Kaya ang sinasabi na iba, bakit walang natitira si Joanna Put Vlog sa sweldo niya? Anong nangyari sa kanya? 1 taon na siya sa Hong Kong. So, ayan, nakita nyo na. Nakita nyo yung aking pagbabudget, ha? Diba? Ang dami niyan, guys. Ay, nako. Siguro, sa unang kontrata talaga, walang matitira. Bukod pa dyan yung mga tulong-tulong, diba? May mga tinutulungan tayong kaunti. Kahit papaano, may pinapadalhan ako ng kung pamilya ko, kapatid ko, pag may hinihingi, minsan may extra pa na gastos, katulad nung anak ko, pag may mga project, may bibili na ganito, lalo na nung pasukan. So, itong budget na ito, ngayong buwan lang ito, guys, pero nung mga nakaraang buwan, hindi ganyan yung budgeting ko. Mas malala pa dyan, mas malaki ang negative ko, guys, as in, kaya ako napapautang, kasi mas malaki yung negative ko. Ngayon lang yan, na 1,000 lang yung negative. Okay na yan, pwede na yung pagtiyagaan kasi pwede naman akong kumuha dun sa sweldo, di ba? Pwede ko yung bawasan yung aking pang allowance. Pwede ako dun kumuha yung 3,500. So, babawasan ko lang yung ng 1,000. Okay na, di wala na ako negative, di ba? So, ayun, sa mga hindi pa rin nakakaintindi kung bakit walang natitira sa sweldo ko is, ayan na, tignan nyo na lang, reviewin nyo, guys, i-add nyo lahat ng gastos ko. Tama, 35,000 lahat. Diyos ko, die! Pero ayos na yan, at least. Diba? Isipin mo, nabubusog yung mga anak mo, nababayaran mo yung mga bills mo, nakakapag-save ka, meron ka pang investment, halos lahat na pagsasabay mo. Diba? Good budgeting ba? Okay ba yung pagbabudget natin? Maliit lang yung savings, pero pag naipon lahat yan sa 1 taon, sa 2 taon na kontrata mo, diba? So, ayun. Yun nga yung masasabi natin na bakit yung mga OFW walang pera. So, ayan, hindi natin alam behind that, yung mga pinagkakagastusan nila. Hindi natin alam. Kaya wag natin i-judge yung mga OFW na bakit walang ipon, walang napundar, wala lahat, bakit? So, hindi natin alam. Kasi, meron yung mga yung pinagkakagastusan, merong mga tinutulungan na hindi na nila i-share dahil wala namang magagawa na maganda kapag i-share pa, problema lang yung ibang tao. Katulad niya, yung pag-share ko sa inyo, di ba? Kayo ng problema ngayon, nahirapan kayo mag-add ng mga i-share ko na number. So, ayun guys, sana naliwanagan tayo sa mga ganitong issue.
na bakit walang natitira sa aming mga OFW. Ang hirap talaga. Pero ayos lang yan dahil may trabaho tayo. Minsan, iisipin natin na mahirap. Pero, pag naalala natin yung ibang tao na mga may sakit, walang makain, diba? Maswerte pa rin tayo. Medyo okay pa rin yung kalagayan natin. Gano'n na lang. Maging maging mapagpasalamat. Dahil kahit papaano, kahit walang natitira sweldo natin, merong magandang nangyayari. So, ayun. Thanks God.